Hindi na pwede na magpapatuloy itong panggigipit, itong pag-aapi, ang pagsusupil sa demokrasya ng tinatawag natin na yung creeping dictatorship ni Bongbong Marcos Jr. Sa Malacanang, ang namumuno ay wala na sa kanyang pag-iisip. Walang kwentang tao. Walang kwentang leader. Ngayon nagsasalita ng oo, bukas nagsasalita ng hindi. Bongbong Marcos, nakikiusap po kami bilang representative ng Muslim ladies. Utang na loob po, umalis na po kayo dyan. Pero sa kanya, ang iniisip niya lang yung kanyang pansariling kapakanan lamang po. Very clear na ang administrasyong ito ay traidor. Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Yan ang panawagan ng iba't ibang sectoral group na nagtipon sa Quezon City nitong araw ng Lunes. Mula sa mga leader ng mga grupo ng mga kababaihan, mga kabataan, mga Muslim, mga dating kadre, mga blogger at iba pang sectoral group na sumuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong eleksyon, iisa ang kanilang sigaw ngayon. Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Dahil dyan ay nabuo ang Marcos Alis Dyan movement. Puno-puno ng salot ng taong bayan. Hindi na pwede na magpapatuloy itong panggigipit, itong pag-aapi, ang pagsusupil sa demokrasya ng tinatawag natin na yung creeping dictatorship ni Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Ben Ranque, isa sa mga organizer ng Marcos Alis Dyan movement, kasalukuyang nakararanas ng leadership crisis ang bansa. Sa Malacanang, ang namumuno ay wala na sa kanyang pag-iisip. Walang kwentang tao. Walang kwentang leader. Ngayon nagsasalita ng oo, bukas nagsasalita ng hindi. Mabahanap ang bayan natin, ang bansang Pilipinas. Para sa ating mga kapatid na Muslim, hindi na karapat-dapat na mamuno si Marcos Jr. dahil sa mga napabayaang mga suliranin at walang konkretong solusyon sa mga ito, lalo na sa iniindang kahirapan ng maraming Pilipino. Ramdam na ramdam ko po 100% ang sobrang paghihinagpis, paghihirap ng mga kapwa kong mga Muslim na nandito para maghanap buhay. Bongbong Marcos, nakikiusap po kami bilang representative ng Muslim ladies. Utang na loob po, umalis na po kayo dyan. Sobra na pong naghirap po sa panahon ngayon. Pinangangambahan naman ng sektor ng kabataan na Bantay Masa Group ang magiging kalagayan ng bansa kung hahayaan pa rin pamunuan ni Marcos Jr. ang bansa. Kung di pa po siya bababa sa kanyang pesto, nakikita ko po sa mga darating na panahon parang mas lalala ang kalagayan ng Pilipinas. Lalala ang mga kalagayan ng mga kabataan na nagangad ng kapayapaan. Pero sa kanya, ang iniisip niya lang yung kanyang pansariling kapakanan lamang po. Naglabas din ng saloobin ang Moro National Liberation Front o MNLF laban sa Pangulo matapos na hatulang guilty ang kanilang leader na si Nur Miswari na isa raong uri ng panggigipit mula sa kasalukuyang administrasyon. Wala nga umanong utang na loob si Marcos Jr. matapos na tumulong ang MNLF sa kanyang pagkapanalo nitong eleksyon. He is innocent. Bigla na lang lumitaw despite sa pagtulong ng aming mahal na chairman itong kay BBM nito sa kanyang candidacy during the campaign. Very clear na ang administrasyong ito ay traidor. Para naman sa dating kadre na si Peter Mutok, isa sa mga napabayaan ng Marcos administration ay ang seguridad ng bansa dahil sa pagbalik na muli ng iligal na droga at krimen. Nawala na nga raw ito noong Duterte administration pero ngayon ay muli itong namamayagpag. Ngayon ho, bumabalik yan. President BBM, dapat alam ninyo yan. Yan ang mga bagay. At yung ipinangako ninyo, itong inilunsad na to, Marcos alis dyan. Huwag po ninyong baliwalain ito. Ang EDSA, ang tatay ninyo, kayo ay napatanggal, napaalis kayo. Delikado to. Sapagkat itong pag-uusap na to ay nakakarating sa buong mundo.
Pagbibigay diin pa ng isang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, lumalawak at lumalakas ang sentimento ng mamamayan tungkol sa hindi mabuting pamamalakad ng gobyerno ni Marcos Jr. Aniya, lumalabas na nauulit ang daloy ng mga palatandaan ng kasaysayan noong EDSA 1 kung saan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hinatulan ng sambayanang Pilipino at pinalayas sa Malacanang. Huwag niyang antayin na lumala pa ang mga krisis pang politika at ekonomiya at muling aalsa ang taong bayan upang bawiin ang kapangyarihan sa kanya. He needs to listen to the people, otherwise ang kasaysayan ang siyang hahatol muli sa kanya. And this time around, it will happen again. Maybe it will be cruel than the first history na humatol sa kanyang ama.